The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition. For Moses said, 'Honor your father and your mother,' and whoever curses father or mother shall die. Yet you say, if someone says to father or mother, 'Any support you might have had from me is korban,' meaning dedicated to God, you allow him to do nothing more for his father or mother. You nullify the word of God in favor of your tradition that you have handed on. And you do many such things." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Minsan may kaibigan ako nagkwento sa akin tungkol sa kanyang mga napansin. Sabi lang niyo, "Father, pansin niyo ba?" Sabi niya, "Yung ating mga kalsada, yung ating mga daan, bako-bako, hindi pantay, maraming butas, at palaging inaayos, taon-taon yata. Ang hirap dumaan sapagkat hindi ka convenient. Minsan, yung isang parte ay nakasemento, yung ibang bahagi naman ay nakaespalto." "Pansin niyo ba yun, Father?" Sabi ko. Sabi niya. Sabi ko, "Oo naman, gandang obserbasyon yan." At ito yung tanong niya, "Yung kaya mga gumawa niyan, Father, dumadaan din kaya dyan? Kasi kung dumadaan sila, siguro naman alam nilang mahirap yung ginawa nila. At ito pa, Father, masaya kaya sila sa ginawa nila?" Hindi ko masagot. Siguro. Bakit ganun yung ating mga kalsada? Pag maglalakad ka, matatapilok ka. Pero mga kapatid, hindi yon ang punto nung nagkwento sa akin. Ito yung kanyang pasabog. Sabi niya, "Alam niyo, Father, kilala ko yung iba sa kanila, yung mga contractors, yung mga engineers. Father, mga Katoliko. At minsan, nagbibigay pa ng malaki sa simbahan. Para bang binibili nila ang biyaya, ang grasya ng Diyos. Mga big donors and sponsors and benefactors." Parang gusto ko siyang sabihan, masyado namang judgmental. Pero naisip ko, sa pagbasa ko ng Ebanghelyo, sa pagnilay ko, baka nga ito yung sinasabi ni Kristo. Kasama sila sa kanyang tinutukoy. "These people honors me with their lips, but their hearts are far
from me. Huwag na po natin pag-usapan yung tungkol sa mga gumawa ng kalsada. Tanungin natin sarili natin, may mga bagay ba na ginawa tayo o sa ating pagsimba hanggang salita lang? Subalit malayo ang ating puso. The hearts are far from me. Sa isang translation sa Tagalog, ang sabi, hindi bukal sa kanilang puso yung kanilang pagsamba at pagsimba. Sa bawat aleluya ba natin, nagmumula ba sa puso natin? O baka malayo pang puso natin sa Panginoon sapagkat nagsisimba tayo, pumupunta tayo ng Manawag, nasa Manawag tayo, pero yung ating puso sa kapwa napakalayo. May sama ng loob, may galit sa pamilya, galit sa publiko, galit sa ibang tao, mahilig pa tayo magmarites, marami pa tayong mga superstitious beliefs. Makasama sinabi ng ating Panginoon, yung mga human traditions natin, makakita lang tayo ng itim na pusa, naku, bad sign. O di kaya itim na paru-paro, naku, may nangyari hindi maganda. O baka ano-ano ang pinag-iisipan natin pag meron tayong panaginip. Ano kayong meaning nun? At sinasabi natin, God is my Lord. He controls my life. Pero pagdating sa mga specific na mga bagay, parang ang layo eh. Kaya maganda itanong, mga kapatid, sa ating pagsamba at pagsimba, malapit bang puso natin sa salitang ating sinasabi at sa pananampalataya na nakikita sa ating mga gawa? Magandang pagnilayan. Tayo ba'y kasama sa mga mga tao na gumagawa ng ating kalsada? Na taon-taon, nagko-complain tayo. Pag sinabing public services, public buildings, public utilities, sirang-sira ang ating tingin. Bakit kaya? Baka tayo kasama doon. Sapagkat hindi nagtutugma ang ating salita, ang ating pagsamba sa puso ng ating pananampalataya. Pagnilayan natin, pag-isipin natin, at ilapit natin ang ating mga puso sa Panginoon. Sana wag natin marinig sa araw na ito ang pagtukoy niya sa mga Pariseyo. Wag sabihin sa atin, you people honor me with your lips, but your hearts are far from me. Mahal na ina, ilapit mo ang aming mga puso sa inyong anak na si Kristo.